beyond the shadow of a doubt. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girly Gualberto Suarez. Do I love you? Don't you know by now? Ang tawo galisod pagkuha sa iyang gusto, gikan sa Ginoo. Tungod kayang iyang gusto, dili man mao ang pinakamaayo. Ang Ginoo naglisod usab paghatag sa tawo. Tungod kayang iyang gustong ihatag, mao man ang pinakamaayo. Apan dili kini dawaton sa tawo. Husband ko. Ang tawo galisod pagkuha sa iyang gusto, gikan sa Ginoo. Tungod kayang iyang gusto, dili man mao ang pinakamaayo. Ang Ginoo naglisod usab paghatag sa tawo. Tungod kayang iyang gustong ihatag, mao man ang pinakamaayo, apan dili kini dawaton sa tawo. Do I love you? Yes, in every way. Do I love Give thanks with a grateful heart Hikalimti ayaw. to the Holy One. Kung gibuhat nimo imong gusto, pasabot nga wa kay salig sa Ginoo. O kung wa kay salig sa Ginoo, tungod nga kay wa nimo siya maila og klaro. Osbon ko, kung gibuhat nimo imong gusto, pasabot nga wa kay salig sa Ginoo. O kung wa kay salig sa Ginoo, tungod nga kay wa nimo siya maila og klaro. We give thanks to you, Lord. Hikalimti ayaw. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Mayong hapon sa tanan o kumusta ka bo? Manginaot ko nga naamo sa inyong kapiskay sa inyong panglawas. Karon nga po na una kining episode sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas o ani ang sabta no atong palibot dinhi mura og wa pa man ang si kinsa ba to ang si Catherine ba to or ka Christine no wa pa man inunta officially ni abot pero murag naa naman ang epekto sa kang Christine sumala sa atong nahibawan naay mga pipila ka lugar dinhi nga apektado sa kadaot sa panahon. So may hapon na lang ako ipahibaw para sa atong mga suki nga mga tigpaminaw nga ana atay YouTube channel sa Nuda Veritas. Pwede ka mong maka-access o pwede ka mong paminaw sa maong tulumanon pinaagi sa pag-open lang sa YouTube no. Pinaagi sa pag-type nga Nuda Veritas CDO ug diha ma-sayra ninyo ang nagkalaling episode sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda
Veritas. Okay? Nalasige sa ato ang mga tigpaminaw, subli maayong hapon na kaninyo o magapaybaw kong bukas kining ato ang saniha kining Facebook usahay gud tinga magutam mawala ni ukalit unya dayon pinagi sa internet unya dayon ako sa nang ipahibaw nga ang atong programa nga Nuda Veritas naatay sa pagpahibaw nga naatay YouTube channel kini babati sa matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes lamang. Okay. Nahala dili ta magalangan-langan kay paspas kayo ang dagan sa panahon ning mga higayuna o akong sublion ay magkumpiyansa kay ang paybaw sa pag-asa nga within 24 hours mo anhin na si Christine pero wa pangani maabtita og 24 hours murag ka-feel na nato ang atong mga kakiliran nga naanay epekto sa kadautan sa panahon. Ampo lantang makalikay kita sa mga landslides muning pagpaybaw sa pag-asa o dili lang lakip na ang mga baha-baha. Part kadyot lang ha. Ang ato ang pwedeng sangatan sa inyong mga pangutana maong 0917-704-3210 o kining ato ang sa Facebook, no? Nakakunik kita o matagad ta sa bang inyohang mga pipila ka mga pangutana. Ato kining tibuayon pinaagi sa atong paminaw sa mga pangutana o atong mga posible nga mga suggestion o explanation dugtong sa inyong mga pangutana. Dita maglangan atong unahon nato ning dito lang ha kay basig dunay na seluan murag naay na seluan ako ang nian na dawat nako throwback Junjun Makas murag dunay ganina buras ka bataan na papas ang imuha diri no Mr. Buraska ibalik ang imuha nga pangutana Melbourne Arturo Dumagpe Septem Virgo Rodney Rock'n'Rolla Marlon Malilong mauni ang nakalinya. Ganina na basa nako si kining Buraska bataa pero pag scan nako og dugang nawala ang iyang pangalan ni Buraska bataa so gahangyo ko nimo nga pwede ipadalang imuhang pangutana pagbalik. Gikan ni Junjun Makas ingon pa sa pangutana niya always gwapong Sir Frank mo lagi na ikaw John lain na bang panahon nato sa pagkakaroon ka na ay bagyo basin o dili na tinuod ba oo kabalak ako o basin na tumo lang ng imong istorya bitaw may tanaw na to imong pangutana John ha always gwapong Sir Frank sir pwede ba maka-file kag kaso kung fixed contract raka kung fixed contract unsa man nga kaso within situate nga kining ang imuhang kaso could be included in the terms of the contract para do na kay cause of action. Oo, nga do na violation sa imong kontrata. Pero kung lain issue na nga wala dito sa imuhang kontrata, murag mahimo nga irrelevant. O, di ba? Ang kontrata, balaod na ninyong duha. Ato nang i-take note, kontrata, balaod ninyo ng duha. Ang lain nga balaod nga mulabaw pa sa kontrata, mao ang other written laws o nga nagagovern sa balaod sa kontrata. It could be under our Constitution. So kana siya labaw gyud na kay Constitution man. So if you wanted to contest or question the provision of the terms of the contract which you entered, diha mismo sa imong agalon, pwede, no? Kung nakakita ka nga dunay violation gihimo or ikaw bakaha at the same time ang nakasupak sa mao nga kasabutan,
pero ang basihan nimo mga tong balaod nga konstitusyon pwede usab. Wa may nagdili nato ni ana. Basta lang nga naatay cause of action. Ang but nato ipasabot mao nga kung nakanuna ka sa pag-file og kaso, you must be reasonable enough. The reason why you are filing a case against a certain individual. Ingon na talang na sa pagpasabot diha kaninyo, no? Primero na ka existing contract, so ay duha-duha maka-file ka. Anytime pwede ka maka-file. Okay? O panalitan na doon na kay nakita o nakadungog ka nga doon ay balaod, may tungod sa katungod sa ato ang mga trabante, ilabi na ang isyu sa labor standards, nga wa masakay ditong dapita sa kontrata, pwede sabna nimo. Ang ibasihan nimo ang balaod, ilabi na sa mga national laws. Ha? O, sige. Dali raman na siya, John. O, pwede ba maka-file kag kaso? Pwede, wala makadid-in na. O, basta lang reasonable ka. Di kay magpataka ka o raise sa maong kaso o asa ipaingon nimo ng kaso. Kinahanglan naa ka, reasonable ka, nakapabor ka silbi. Gikan ni Melbourne Aturo do Magpi. Ang ibutan diri say more. Sir Frank, naabay separation pay ang mga probationary employees? Wala. Wala silang separation pay. Kay ang ilang status dili pa nga sigurado probationary, no? At this time I think I will have to explain this one. Kay nabasa nako ang bar exam sa labor, balaod sa sa subject nga labor kini nga 2024 kining nga kuan bar exam. Nakaalingkat ko wa man ako passing malanto akong pagbasa. It's all about the probationary employee, no? Nga gipangutan na dito, I think nga nakalabang na ba siya, pwede na ba siya nga mahimo nga regular nga empleyado, no? Sa mao nga pangutana sa bar exam kay nakalabang naman siya sa probationary period. I think I will have to discuss this. Kay naay mga misnomer kabahin sa interpretation sa atong probationary. Ang atong presumption good mao, once you are accepted as a probationer or employee sa status nga probationary, kana siya gitugot sa balaod. Okay. After 6 months, automatic ba nga siya mahimo ng regular employee? Manang pangutana. Okay, mao man na ang balaod god nga after 6 months. Pero dili na siya automatic. Gitugutan ang kompanya sa pag-assess o pag-evaluate sa usa ka empleyado nga gitugutan nga magtrabaho ubos sa status nga probationary for a period of 6 months. Human ana ang kompanya doon na siya katungod sa pag-evaluate after 6 months, no? I-evaluate o pwede ba or dili ba siya pwede. Naiuban nga mga kompanya nga mo extend for another period, maybe 3 months. 3 months, 3 ka buwan. Now, ang tumog og tuyo, ihatag ang chance o higayon sa mao nga probationary nga employee nga madugang-dugangan pa ang iyaha nga efficient sa pagpanarbaho para makasulod siya sa prescribe nga standard sa kompanya. Sa to pa chance kini sa mga probationary employee to prove their competence, no, as a new worker or employee in that particular company. And so the management gives you at least 2, 3, depende na yun sa ilaha nga kabubuton o pila ka buwan, extended silbi. So mao na ang elbow room on the part of the company nga dili gyud lugar automatic. Mahimo nga maka-extend ang maong kompanya
Ilabi na ko naa kay potensyal. Wa lang lugar nimo maligwat og maayo ang imong potentiality isip usa ka empleyado sa maong kompanya or sa maong opisina. And so therefore, moingon yung management tagaan tanig panahon kay kining tawanan nakita nako angayan man na naalay pagka buang-buang kay sige siguro ni siyang Facebook ingon na lugar no ang gaka hitabo. So mag-thank you ka kay gitagaan kag opportunity nga ma-extend mapakita nimong abilidad. Dili man gyud na siya nga fix nga role no. Kana maayo na lang gyud na no. O para nga lisod man gud pod og dawaton ka nya apan or during the evaluation murag alanganin ka. So you have to separate from the company. Mao na ang rule. Alright? Pero di na siya absolute. Na ikagahom ang management to extend. Kay gitagaan ang empleyado og igo-igo pa nga panahon nga iyang ikapamatuod ang iyang pagkaangayan nga empleyado sulod sa mag-opisina. So daghan ingon na no nga mga sitwasyon tagaan og extension. Tagaag extension. Pero ang kumpanya sab wala did pag-decide nga ay na lang karon lang kakutob. Labi na kung tapulpul ka no. Sige ka lang marites diha. Imbes nga magtrabaho ka ni duol ka pag yun sa lain nga kauban nimo kay magmarites ka diha ay dili ka abtan og 6 months kun mahimo. Kun mahimo. So dili na siya automatic, no? O dili na siya automatic. All right, kadot lang ha. September Virgo Noda Veritas, Sir Frank, maayong maayong hapon. Delivery order sa mga parcel akong igagaw og naka-encounter siya og customer nga iyang gihaturan nga usa ka arogante na agid siguro ingon nana no o gibalikas siya kay dugay daw niabot yang parcel knowing nga igo man siya nag-deliver ani. Unsay kaso pwedeng ma-file sa maong tao. Wa may krimen ini. Igo man siya ga follow up. Wa may krimen. Pero kung naghinubra na, pwedeng masumbong na to sa pulis nga mura bitaw og verbally giabusahan ka. So pwede ka nimo ma-refer dito sa pulis. O kay naay mga tag-iya sa parcel na mga karga ba nga gihiwatan nga kinahanglan gyud nga moabot na nang hapuna na nang adlaw. Pero di ay wa mo magkadimao kay wa pa maabot ang karga gikan mismo sa Manila intended para dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. So ang imong pagbuhaton i-advise ko lang mao nga doon naman ko yung amigo nga delivery pod, no? Dagko binisilag income. Ang iyang style, kung masuko, ingnon nimo nga, Sir, Ma'am, adto ka lang sa opisina, adto ka magreklamo. Mura na ang iyahang tugon. Kay kami, giselduan lamang og among trabaho, hatod man lang, deliver man lang sa mga butang. Ayaw lang tumpangi. Except siguro kung verbally giabusahan ka na kihod. Mahimo nga kana imong ipadangat sa ato sa kapulisan, ipablatter para sad nga madisiplina nga mao nga individual. Kay naa magyoy uban nga mga way batasan. Mo nang tinuod no. Naagi uban nga mga way batasan nga kuan lang ba kanang magpataka mura og iyang paminaw nga hawd na gyud siya, which is not correct. Naamang gyud na ay mga tao ingon ana. Alright, kadyot lang ha. Gapangita ko sa lain nga mga nga pangambot kay akong tanawon kadyot lang ha.
Yun. Maayo ni i-on off para pag siguro. Pag siguro. Yun lang ha. Recent screens show here. Mo ba? Wa man lagi ingon nimo musyo. Ikaw ha. Grabe no. Amuning nakakuan pod kining makaparat. Akong gi off aron mo balik siya sa nandan mo gawas og balik. Nya human ini ato pong i-on. Now ang lain natong linya nga pwede nga magpadangat mo sa inyong pangutana 0917 704 3210. Ha? Mo nang timan na nato kay aron sa ingon nga dili mo paltos sa pag padangat sa inyong pangutana. Ato ning giduot na to pagbalik kay para nga mabalik siya sa nandan. Labi-labi ka sensitive ning isa pod oy. Di man maga palkansi kadyo lang ha. Tanaw na to ug unsay atong mahimo niini para ma-receiver tagyod ang ilahang mga pangutana. Or kini nga problema na to basig pasumangil na niya daot di nga to ang internet. O di na to may bawan. Posible, no? Oo, posible. Diyot lang ha. Be, tanaw na to. Ako namang balik pagpangita sa Facebook. Diyot ha. Huwat-huwat lang mo, ha? Huwat-huwat lang mo. Diyot. Nanasa niya, I think nanasa problema may tungod ini nga butang nga kay di mataka balik na. Dili taka balik. Diyot lang, huwat-huwat lang mo, ha? Diyot. Diyot, ha? Kini. Murag mauna ni. Be. Murag mauna ni. Tanaw na to. Kay basin og dunay pangabot nga mga pangutana ma-accommodate gyapon nato dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Alright. Sige. Ingon sa ko sige pero di mauni. Binuang galing ni. Gibagyo naman siguro ni una. Sige, padala pa mo sa inyong pangutana. Diyot lang ha. Buras ka bataa. Noda Beritas. Muning nawala. Gibalik pagpadala. Si Marlon Malilong. May hapon ni Mudo. Unya dayon Noda Beritas. Pangutana gikan ni Buras ka bataa. Question ako this afternoon, Sir Frank. Uyon ka ba, sir, sa akong opinyon, nga obligasyon sa mga anak nga atimanon ilang kinikanan kon matiguwang, kay dili baya tanan mga anak, ing anak, nay uban ilan na lang pasagdan, sakit kay ni, nganong dili kaha maghimo og balaod ning mga buaya sa Kongreso ani nga balaod kaysa magsige og hearing para daoton ra ang mga Duterte. Muning nahitabo, no? I think during the last Congress there was a pending bill. Nalimtang ko lang og kinsay author. Pending kato nga balaod nun nga magpenalize, magpantang og silot sa mga anak nga pasagdan nila ang ilang mga tigo nga ginikanan. Kato, to me, that was a very nice bill. Pero karon, wala ko kanungog, basig na bilbil na to.
kung ako pa lang, ako tong dayunon ang maong balaod part. Kay mao kini ang garantiya or assurance sa mga ginikanan nga magakatigulang na nga naay magatiman ug dili sila pasagdan sa ilang mga anak. Tinuod man ang imong obserbasyon na Mr. Buraska Bataa nga naay mga pipila dili tanan nga mga anak nga pagkatiguang na sa ilahang mga ginikanan gapasagdan og manugo lang sa lain nga magatiman. Okay man lang na basta ka dili pasagdan. Nga naay laing tao nga magatiman sama sa nitabo sa ubang mga nasud sa kalibutan. Sa Amerika naa sila caregiver. Halos ingunaon taon-ta ang pagtratar sa atong mga ginikanan nga dili nato pasagdan kay atong dumdumon nga ang mga ginikanan sila ang nagpadako kanato. Sila ang nag-alima, sila ang nag-atiman, gaka-problemahan sila kaniadto unsay ilang ipalit unsay ilang ipalit para sa gatas sa ilang mga anak. Magsakit ang mga anak, magtulod-tulod ang mga ginikanan sa pagdala sa hospital kay wala antay kwarta na maylo wala og tuo kana ingon na ang pagpangga sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. Ikaduha, kining mga ginikanan nato nga may edad na tiguang na, ang dugo nga galatay sa inyong kaugatan managsama kamo og dugo sa inyong mga ginikanan. Ayaw pa sagde ang mga ginikanan kung naa sila nag-antos na ng maong nga kahimtang. Angay sila suportahan og tabangan. Muna nga mayunta, no? I think naa na kini, naka-archives lang siguro ni Dihenda Pita sa House of Representatives, and I hope nga dunay makaukay ni ini og i-improve ang maong balaod non part para nga maalimahan nato og maatiman ang atong mga ginikanan. Ako, I would very much willing to support in this particular nga proposed bill para kini sa atong kabulahanan. Tinuod ka ng gisulti ninyo na ay mga pipila dili tanan nga mga ginikanan nga galudon na sila ang mga anak nga galudon sila tan-aw labi na kun masakiton ang ilang ginikanan, ilang pabangunon, no, ilang iwahing, ilabi na kun maglisod na og lisod na og bangon, ilang ipatakilid o galudon sila na ang mauna nga dunay mga ginikanan in town nga nag-bid source na ay mga ginikanan diha nga nanimaho na kay wala atiman sa way batasan nga mga anak. And I think there is a need to reinforce this, no? How ang pagpalabang sa formal nga balaod nga ipalabang gyud sa Kongreso aron mahimong balaod o kini mahimo nga sumbanan, no? Mahimo kini nga mura bitaw og requirement. Di man siguro matawag nga requirement. Kana bitaw nga makumpil ang atong mga anak sa pag-alima, pagmatuto. No, dili sab nato wadon ang posibilidad nga kung dili nila kaya tungod kay gatrabaho sila, mahimo nga makasuhol sila og mga caregiver. Nga dili sila makapangunay og kuhit diha alima sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga ginikanan, pero pinagi sa caregiver okay na. Kinahanglan na i-provision sa balaod niya na bay. Or kinahanglan nga naagay balaod may tungod ni ini. Nindot ka ini bay. Nga naman, kitang tanan matiguang. Uban din nga ni nga maabtan pa og tiguang. Yabot na sa bulunsiri sa'yo. I hope, no? I'm looking forward nga ma-realize kini nga mao nga balod nun. Nakadungog na ko nini. I think babay man siguro ang nag-author ni nga inunta propose nga balod nun. Nga hangtod karon wala pa ginin taon ma-realize nining mga panahon na. No, katong mga congressman nga wala gyud maka una-hunog author sa mga balaod, i-adapt ninyo ni palihog lang para nga naasan mo yung record, makapanghambog ka mo
Ayaw lang ng holiday, ng pista o niya dayon na holiday. Ayaw na. Kanag yung tinud-anay nga balaod nga nahimong fixture o nahimong tipik sa history sa atong pagka-membro din dapita sa Congress. Mao ka ng inyong buhaton. Mao ka ng inyong pagkabuhaton. Okay, si Mr. Buras Kabataa ang ikaw ba to padala sa among pangutana? Mao. Balaod ning mga buaya sa Kongreso. Ani nga balaod kaysa magsigi drug hearing para dauton ra ang mga Duterte. Sige, gikan ni Marlon Malilong, may hapon Sir Frank, na ako'y pangutana sir, kung nalista kita sa COMELEC, mao ba ang officially listing sa COMELEC sa Mayo 12 ang election kay naguol man ko kung mapili na Santa Ana, pwede ba mo terero sa politika. Mo retiro, ay retiro, pangadi ka kasugod. Pangadi ka kasugod. Kanang official listing. Official na ha, ikaw wala i-disqualify, wala sa ka-ingnang nuwisan sa candidate ka. November 30 pa. No. So, klaro ni mo nga pag-abot sa November 30 or October 1st, may bawaan na dahil ni mo kinsa ang mga official nga mga kandidato sulod sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Kung na mo ngalan, officially listed ka na o mao nasab ka na nga ngalan nga imong mabasa diha mismo sa baluta pag-abot sa adlaw sa piniliay. Mientras tanto, karon nga miingon nga naa, ampo lang ta, walay mo contest diya nimo nga i-disqualify ka. Dili ka maisip nga nuwisan sa candidate. Ampo lang. Kay pag-abot sa November 30, mao man ang gisaad nga i-release nila ang mga pangalan sa mga kandidato. So, pwede ka na. Okay. Sige. Salamat kayo si Marlon Malilong. Gikan ni Ibor Habagat, Hamot. Ibor Hamot. Mr. Ibor, salamat kayo. May hapon ha. Thank you. Sa ubangan nga gustong magpadangat o pangutana, bukas kining atong pangutana diri sa Pikas. Basahon ta niyang Ibor karong taon diri sa Pikas para maapod na ang atong pagtagad sa mga pangutana gikan sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Diyot lang ha. Noda Berita, Sir Frank, ang pamangkin ko mag 7 years na nag-work sa hospital diri sa CDO. O karon sir, mag-resign na siya sa hospital kay natawagan na siya sa abroad. Aduna ba'y madawat na separation pay ang pamangkin ko? Murag wala. Ilabi na ko na nag-volunteer siya sa pag-separate o pag-resign gikan sa iyang katungdanan. Okay. Ilabi na kay gobyerno walay clear-cut nga policy as far as those who were able to render service in the government agency or office for that number of years. No? Ang iha lang, pasalamat siya nga nakatrabaho siya for 7 years kay magamit man ka na niya nga experience. Pero as far as separation pay is concerned, ako nga pagtanaw dili ni o dili siya matagaan ni ini, no? Na pamangani problema nga tong hospital diha manghatag na lalisunon bisan pa og unta mahimo man no? Sa mga other government hospital, for example government hospital, depende magunay sa liderato, no? Depende ni sa initiative sa usa ka dako nga official or naglead sa mao nga agency. Unya ikaduha, siguroon nga dunay availability of funds. Kaya ang problema nini, bisan pag moingon ang syudad nga naa say madawat nga separation, apan basin og iyan ang madawat 10 years from now,
Mo nang problema. Kay ang syudad karon akong tan-aw, purdoy. Walay sapi ang syudad. Na dili ta ka palaumon nga dunay separation pay. Di ka ta dili ta ka palaumon nga mao na. So ipa-resign lang na siya. Pangayo lag certification nga ikaw nag-resign para imo nang ipakita sab. Pero time will come, basin o maabot ang panahon nga mahuman imong trabaho ditong dapita sa gawas, in good faith, pwede ka makabalik din dapita sa City Hospital. Okay? Sige. Wa man ibutang diri o kinsa ang padagat ni may hapon nimo sir, ma'am, sa imo pong pag-umangkon, dili angay siya nga magsalig ni ini kay daghan pa kay problema ang City Hospital. Kana ato mga health ato nga mga unsa bay matawag nato ha, kadang katong na-deploy nato panahon sa pandemic, mga health workers na ilang allowance wa pa mga mahatag hangtod nining mga panahon. Alright, sige, salamat ma'am, sir ha. Thank you for sending your question din sa ato pagpadagan sa ato nga programa. Right, kinsa pa ni ha. Good PM Sir Noda Beritas. Good PM Sir Frank Noda Beritas. Ang mga pharmacy like Mercury and Rose Pharmacy, sila lang ba authorized sa 20% mataghatag og sa VAT pod nga 12%? Ang mga pipitsugin dili na sila maghatag sa VAT. Thank you for that information. Kinigod sila without doubt. Compliant kini sila sa mga policy nga sagupon sa gobyerno gumikan sa kadako sa mga kompanya, ilabi na sa Mercury o sa Rose Pharmacy. And therefore, naga-comply gid sila sa mga regulation. Kining ubang nga mga bukot-bukot nga mga pharmacy nga kining gapamaligya og tambal, dili ka makalaom, no? I think na ay classification ini nga na siguro ilahang mga kasabutan na kung diha ra ka kutob imong kapital, dili nimo mahatag ang tanan labi na ang value added tax, no? Mutuo kag dili na hospital kanang pharmacy nga ni karong dako-dako. Gusto ka nga mag-enjoy na ng sabay tawag na ha. Panalitan karon, panalitan karon magpalit ka og tambal. 20 kabok ng tambal. 20 kabok ng tambal. Maingon dayon kani maong butika, ingan lang ko lang, Rose Pharmacy. So, maingon dayon ang maong butika. Wala sila available, anaan nila diha kuna dili sila makahatag og 20 kundi mahimo nga 5 lamang. Ngano man ang panabot sa uban galikay sila sa mga discount nga presyo. Muna nga kun aminaw man og galing ang atong mga kaigsunan, I advise you nga kung gusto man mo og discount, no, discounted nga pagpalit sa mga tambal, dito mo paingon ug dito mo magpalit sa Mercury Drug. Ang Mercury Drug wala nay daghan pang kuskus balungos. Okay? Naapog gagmay-gagmay nga mga butika. Gasuway ka o gusto ka mag-enjoy. Tagaan ka lag duha, tagaan ka laog tulo. Kay kung discount wa sila maani lugar. Moy ato ang pananaw. No? Kay discounted good, lugar lugi sila. Meaning dili pod sila makasunod sa national na to nga guidelines, ilabi na ang pag-discount sa mga tambal. Pero ang sigurado nga drug company, maor gyud ang Mercury Drug nga makahatag sa mga tambal nga discounted. Maka-afford man sila kay mga dagko. Ikaw, mangayo kag 12% nga VAT, value added tax. Maglisod sila na.
maglisod dili lugar kini nga guidelines nga gipatuman sa gobyerno is not an absolute assurance for the customers, ilabi na sa mga pasyente who wants to enjoy the benefits sa mga mapalit nga tambal gikan mismo sa mga drug outlets except Mercury Drug. Kami ding dapita sa Uptown, ang butika diha sa Uptown sa Mercury lang ha. Duha. Una nay usa nga Rose Pharmacy, nay usa Rica Drugstore. Ambot unsa pa ni nga uban nga naay butika din dapita sa Uptown. Meaning din dapita sa Uptown, dili ka mamad-an, no? Dili ka makawangan, ilabi na kung magpalit ka og tambal, na ang Mercury Drug nga mo'y makatubag sa imong mga pagpahinanglan sa mga discount. Pero ning gagmay nga mga butika, sir, ayaw nagyud paglaom niya na. O ma-high blood ka lang niya na kung muklaim ka yun sa imong katungod. Ang tinuod ang balaod, naamag yun na. Kinahanglan mo comply manggid sila. Pero gikasubo na to nga dili tanang mga butika ang maka-afford niya na. Okay? Kadiyot lang ha. Alright. Ato sining i-delete. Ako lang i-delete kining uban sara. Sige. Pabuton ako ang inyong mga pauntana sa 0917-704-3210. Andy Magtrayo, may hapon nimo. It sounds familiar. Si Andy Magtrayo, no? Ingon siya, Sir Frank Idol, maayo nga hapon. No, si Andy Magtrayo, kadjot lang ha. Si Ibor Hamot, ako naning natubag. Wala pa. Wala pa. No. Sir Frank, yan ning Ibor Hamot. Lisod ba sa usa ka magbabalaod, maghimo og balaod sa pag-regulate sa social media nato ron? Rampant naman good kayo ang pagka-toxic na ay contents na bastos, mostly basta raba, bastos ang video maoy mukita og milyon views. Amo ba? Makakwarta dayon ang mga immoral bayad sa ila sa views. Na may ahensya, I think na ay ahensya ang mag-regulate ni ini, no? Di ko lang makaklaro og unsa nga specific nga ahensya. Di lang ko makaklaro, no? O unsa nga specific kay it's all kuha magud ni kanang nag-involve sa kanabitaw nga sa social media. So we have to expect nga naagay ahensya nga magpapapil ni ini. Ambot ako I cannot say nga ang NTC na jurisdiction ni ini. Maybe there are other government agencies. Oo, ambot di ko sigurado nini, pero I think you are very reasonable enough that the government must have or may be able to maintain a government office that is taking charge to conduct supervision so that ang tanan nga naa diha sa social media must be in accordance with good morals. Okay, kinahanglan magyud unta na ng uban kay di mga lagi mga gahi man o gaulo. So ang gobyerno pwedeng makapangita og solusyon may tugod ini. Ilabi na kanang imong namatikdan nga gabinastos, no? Unya mo na ang nakabaton og daghang mga views. Mo nang nakadaot na to usahay. Oo. Sige, salamat kay sir, no? Thank you for that. And siguro cybercrime naamatay gitawag na to og kining natay balao pero dili mo apply nini kining Data Privacy Act, no? Sa pa pwede nga mga balaod basin og naa nga wala ta ka huna-huna
Sige, salamat kayo ha. Thank you. Andy Magtrayo, Mr. Andy, maing buntag, maing hapon ni mo diha ha. Isya maing hapon, Sir Frank. Sige, salamat. Ma'am Faye Mundia. Oy, ma'am, mayong hapon ni mo diha. Maing hapon, Sir Frank, karon pa ko nakaabot, sir. No, gikanaog ko sa Cagayan kagahapon sa buntag. Cagayan, nakanaog ko na siya. Siya gikanaog ko sa Cagayan kagahapon sa buntag. Naay among giadtuan o kaganina pa ko nahatod dinhi sa di ay ha. Kaganina pa ko nahatod diri sa bukid. Ni aman nga siya ni anami minaw na karon kaulanon, sir. Mao lagi ni epekto na ni sa kang Kristen. Oo. Sige, salamat kayo ha. Thank you. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Nuda Berita, Sir Frank, naalang ko'y nabasa nga computation if mag-file ka og dagkong kaso. Sakto ba ni? Mag-file ka computation, basin ambot ipasabot nimo ang bill ban. Ha? Piyansa. Naaman na. Dili man na ingon nga kanang nga bill ban ang ka-compute nga na ang Supreme Court unya gi-distribute ka ng mao nga libro sa tanang mga fiskalya sa tibuok Pilipinas, no? If not, no. Kaya let me see og ang Supreme Court ba na ang prepare na. I think or the Department of Justice mao ni mga opisinaha nga pwede makapreparar. Pero kay ang prosecutor under man ni sa Department of Justice, maybe ang DOJ mo nag-prepare na nang gitawag na to og bill ban guide nga mura naglibro kabaga. To at tanan dito nga mga offenses. To dito ang mga criminal nga mga offenses nga dunay corresponding nga ban nga ipaningil. Mao na nga every time kung makita ninyo ang resolusyon o ang information nga gipreparar sa prosecutor, no? Sa mga prosecutor, mga fiscal, sa ilang information, sa pinakaubos nga bahin, naigibutang diha nga bill ban recommended. Ang uban makurat, kay ngano nakibalo ang mga fiskalya, naanay kudigo or libro nga ilang gadungawan. Panalitan karon murder, no? So ang murder nga kaso sa Iligan o ang murder nga kaso nga netabo sa Cagayan de Oro, makugang ang uban kay ang bill ban pareha ang cost. Panalitan karon 500,000, pananglitan lang. O matingala kas ang Iligan 500,000, usara ka libro ang ilahang gisubay ni ana. Alright. Sige, salamat. Di ko lang mahibawan na unsay bot ipasabot nimo sa computation. Adi ay illustration niya, oh. Kadot lang ha. Ingon pa niya, 5,000 first demand letter. If mag-file ba ka og dagkong kaso, sakto ba ni? Basta official ka na, duly signed. Okay. 5,000 second demand letter. Mag-demand letter ka. Unya 5,000. Consultation. Okay. Kini siguro competition diha sa mga law office. Ang mga rates ba? Mga rates ang bot niya ipasabot. First demand letter. Ang abogado mag-prepare og demand letter. So imong bayaran na 5,000. Nya dayon kay wa man magpatuo sa first demand letter, dito ka sa second demand letter, another 5,000. Unya kung mangonsulta ka, 2,500. Abi na kog bill ban guide ang bot ipasabot. Wa mo gud ako mabasa ang tanan kay butang balay say more. Pagtuplok nako sa say more, mo na ako nabasa sa pagkakaron. 2,500 ang consultation, unya 1,755 case preparation. Gamay ra nga ni. Unya dayon 60,000 acceptance fee. Fiscal nga level. Dako nagto sa fiscal. Gamay ra gyapon ni.
magagad lang ni sa gidakon sa kaso. Unya 5,000 sa consultation. Another form of consultation na po na. Unya 9,000 sa lawsuit filing fee. Mao ning pinaka-minus 9,000. 9,000. Unya dayon 60,000 acceptance fee court level. Naiuban na part nga na akong amigong abogado. Ingon siya nga pag-istorya-istorya mo sa imong mga familya kay dako-dako man nga kaso. Kaya kung pangayon ako 500 criminal. So, ingon ang kliyente nga, sige sir, mo balik rami. Okay, 500 man pangayon. Pag ugma ni balik, siya mo mangyapon ning dagwaya. Muhatag na siguro ng filing fee. Nihatag yun ang filing fee ng 500. So, magagad lang sa gidakon sa kaso. Magagad sa gidakon sa kaso. Kaya katuko aman to, murder. Murder. Karang misteryoso nga kamatayon. Misteryoso nga kamatayon. Alright, total amount 1,048,000. 1 million. Kini sa usa ka kaso siguro niya bot niya ipasabot. Sige, salamat sa maong information. Ang tinuod lang, kanang mga bayronon sa mga abogado, dili tanan nga ingon na nga rates, magagad na sa imuhang naigi pasabot diha nga quantum meruit. Magagad na sa imong abilidad. Kay kung panalitan among mga abogado nga abilidaran, naapay ubang abogado nga mas abilidaran. Kanang mga mas abilidaran, may abilidad silbi. Dagko gina. Busain lang namang katingala. Oo. Si Oliver Ampong Nalual, ingon pa niya nga, Sir Frank, asa na tong gipang hinambog nga bill ni Bong Revilla bato nga senator nga kung moabot kag edad nga 55 years old pensyonado na ka nganong wala man to kapasar. Ay ako di ko kumubutar ni Bong Revilla oy. Oo, pero naay pelikula niya mutan ta kay lahi man ang aspeto pero legislation na nga ni asos ay na lang. Ay laga adto na lang mo ni Willie Ray Villame kon mahimo. Kay Sir Willie Ray Villame part akong tan-aw ba. Ako mangi lantaw-lantaw nako siya ba. Sukad pa kan adto. Kanang kwarta nga iyang gigasto, dili man na kwarta siyang silingan. Dili pud na kwarta sa gobyerno. Iyang personal nga kwarta hinaguan niya. Nya dili siya magsapayan og hatag ngadto mismo sa iyang mga gikaluy-an nga mga individual. Naabagay politiko ngayon niya na, may mga tanak ko. Tanawan ninyo. Sulungan nga ninyo. Diyota, edad 55 years old, pensyonado na ka. Nganong wala man to kapasar. Nahilom man. Nalipay raba mi ni John. Nalipay rabami ni John na makas. Ingon pa niya, adto nga balita, pero nahanaw. Muna, gikasubo gyud nato. Anyway, mura mag-alangan ninta sa oras sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. O kung doon na may mga pangutana, pwede ninyong ipadaladaan so that by Wednesday sa adlaw nga Merkulis, pwede nato na siya matagaan og pagtagad sa atong ikaduha nga episode sa programa nga Noda Veritas. Miyerkules pohon kay katulura man ni sa tibok semana inyong madungog ang ato nga tulumanon. Okay? Ay inyong limte na at YouTube channel Noda Veritas CDO. Muna ang ato ang silbi pamaagi nga mabuksan nato na. Nya pag human ninyo paki-subscribe lang sa maong programa nato, no? Ron sa ingon nga mudaghan po ta katong naga-subscribe sa ato nga programa nga Noda Veritas program.
Alright. Sige, wala tayong panarog oras. Atong basahon ang importante ng isgutanan unya ni ma'am. Karong gabi, alas 6 ang takna sa kagabion mauning musunod. Kinahanglan biyaan nato ang tanan natong kaibog sa kalibutan ay hata ang ngayan mo dawat sa kaluwasan. Atong balikon ha. Kinahanglan biyaan nato ang tanan natong kaibog sa kalibutan ay hata ang ngayan mo dawat sa kaluwasan. Karong alas 6 ni ang takna sa kagabion, inyo kini babati dinhi sa Radio Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa ngalan ni Chamber de Real, atong kuyog dinhi sa ato nga programa karong nga hapuna og ingon man po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og sa number 1 padayong Pilipino Agas 1 City Councilor dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami manamilit uban sa pagsulti o pagbilin sa hinungdanon kayo nga mga mensahe. Kadyot lang ha. Kay ato nga siguro nato nga mabasa mao nga mensahe para di kini malimtan, balunon kini ninyo sa adlaw-adlaw ninyo nga pag lihok-lihok diha mismo sa atong tagsa-tagsa kapanimalay o sa tibuok kalibutan. Makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano para kanato puro maayo. Dinhi natapos subli ang atong pagpadagan sa atong programa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May hapon kaninyong tanan.